Wala naman sigurong hindi nakakaalam kung ano ang TB or tuberculosis. Ang bakterya na dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng TB is Mycobacterium tuberculosis. Bigay natin yung dahilan kung bakit ka magkakaroon ng TB. For example, yung isang tao hindi naggamot, meron siyang TB, dumura siya. Pag dura niya, yung dura na yun pwede yung mag-travel sa hangin. Within 3 feet, nandoon ka, nalanghap mo yung nag-travel na bakterya sa dura. Nalanghap mo na yung Mycobacterium tuberculosis. Buo natin ipaliwanag kung bakit ka nagkakaroon ng tuberculosis. Merong dalawang types ng tuberculosis. We have latent and active. Itong latent na to, nung nalanghap mo yung Mycobacterium tuberculosis, nilabanan kagad to ng resistensya mo. So that's why hindi nagkaroon ng sintomas. Maaaring natulog yung Mycobacterium. At kung dumating yung oras na bumaba yung immune system mo, dun siya mag-reactivate. Ang tawag dun is active tuberculosis. So, paliwanag na natin kung bakit ka magkakaroon ng tuberculosis. Once you inhale the Mycobacterium tuberculosis, pupunta yan sa lungs natin. Sa daanan papunta sa ating baga, meron tayong tinatawag na cilia. Yung nalalanghap natin na bacteria, virus, or fungal, sinisweep away niya yan palabas. Sa pag-ubo, yan yung unang defense mechanism ng ating baga. Pero ang tuberculosis, matindi talaga yan. Pwede yung mag-travel sa pinaka-kaduluduluhan ng ating lungs. At gusto niya dun magparami. Pero meron pa rin tayo dong mga immune system na laging nakabantay once may dumating na bacteria, virus, o fungal. We call that macrophage. Ang gagawin ng macrophage sa Mycobacterium tuberculosis, kumbaga babalutan niya yan, parang sapot, para hindi na siya makapagparami, diba? Pero matindi talaga ang TB. Sa tagal na nasakit na ito, sa tanda na ng sakit na ito, madami ng pinagdaanan to. Kaya yung simpleng pagbalot lang ng macrophage, kayang-kaya niya. At ang masakit nito, kayang-kaya pa niya magparami dun. Maswerte ka kung malakas ang resistensya mo, hindi siya magpaparami sa baga mo. Pero malas mo kung mahina ang resistensya mo, pwede siyang magparami sa baga mo. At kapag tumagal-tagal na yung TB sa ating baga, pero hindi naman siya nagkakaroon ng sintomas, hindi papayag ang immune system natin na hindi puksain yan. Pupuntahan niya na mas malakas na immune system para i-cover niya ulit yon na parang sapot pero mas matindi. Ang problema, ang mangyayari, magpo-form yung tinatawag na granuloma. At pag tagal-tagal, mabubuo yung tinatawag na fibrosis. Yung fibrosis, yan yung peklat na nakikita sa baga. Kaya nang sabi ko kanina, meron tayong latent and active. Kung yung active na yan is sobrang active talaga, pwede yung kumalat sa iba't ibang parte ng katawan natin. Ang tawag doon is systemic miliary TB. So, napaliwanag ko na kung bakit tayo nagkakaroon ng TB. Ano ba yung mga test para malaman kung meron kang TB? Unang-una sa lahat, ang doktor mag-o-order ng tinatawag na skin test. Dito, ginagamit yung tuberculin syringe. I-inject yon sa forearm mo. And after 72 hours, nagkaroon yung tinatawag na bleb o bukol. Positive ka sa exposure sa Mycobacterium tuberculosis. Number 2, ang pinaka-common na test para malaman kung meron kang tuberculosis, ang tawag doon is X-ray. Dito malalaman kung may granuloma ka ba o fibrosis o yung peklat. Number 3 is yung sputum exam. Dito aalamin kung positive ka sa bacteria na Mycobacterium. Huwag ka muna magma-mouthwash. Yung bacteria na Mycobacterium, kung meron ka man, mapa-flush out yan, syempre. Pumunta naman tayo sa mga sintomas sa tuberculosis. Unang-una sa lahat, meron siyang cough, syempre. Pero meron dugo. Ang tawag dun is hemoptysis. Number 2, meron siyang night sweating o pinagpapawisan sa gabi. Number 3, walang ganang kumain. And lastly, pumapayat. So let's go to our treatment. Ang treatment sa TB, maraming gamutan yan.
at mahaba, kadalasan 6 months yan. At importante dyan, i-take mo yan na walang hintuan dahil mapupunta ka sa tinatawag na category 2. Unang-una sa lahat na gamot is yung rifampicin. Ang rifampicin, ang side effect nito is nagkokos ng red-orange urine or secretion. Number 2, ethambutol. Ang side effect ng ethambutol is ototoxicity. Pwede kang mabingi-bingi pero hindi siya irreversible. Pwedeng mawala to after mo mag-take ng gamot. Number 3, streptomycin. Ang side effect nito is nephrotoxicity. Ibig sabihin ito, nagtotoxic to sa ating kidney. So, si doctor after 3 months mag-o-order ng laboratory, especially yung BUN and creatinine para ma-monitor natin yung kidney function natin. Number 4, pyrazinamide. Ang side effect ng pyrazinamide is umi-increase ang uric acid niya. So si doctor na naman mag-o-order ng lab test para i-check yung uric acid kung tumataas. And lastly, isoniazid. Ang side effect ng isoniazid is hepatotoxic. Ibig sabihin nito, toxic to sa liver natin. So si doctor ulit mag-order ng lab test, especially yung SGPT or SGAT, kung nagkakaroon na ba ng problem sa ating liver. Madaming gamot 'di ba sa TB. So inumin mo talaga to religiously. Kung ilang months pinapainom sa iyo ni doctor 'yan. At syempre yung follow-up check-up para ma-check yung mga lab test. Gusto nyo pa ng mga maraming video tutorial, mag-message lang kayo dito sa aking YouTube. Mag-request lang kayo at gagawan ko kayo ng video. Please subscribe and like and share. Thank you.